illegal sila. Lahat ng mga papilis ay copy. Okay, Kalumbahin wifi. Ayan siya. So, okay na. Okay. So ngayon, pwede na ako magsalita. I-explain ko na kung paano ginawa to. Ayan. Yung power supply galing dito sa cellphone charger na luma, at least 2 amperes. Kasi kadalasan ang charger, ang power supply ng mga ganito ay nasa 1 ampere. So ito, 2 amperes. Ayon dun sa spec dito. Ayan. 5 volts, 2 amperes. Kadalasan yung ganito 5 volts lang, low voltage lang to. Malalaman niyo yun. Ito yung sira. Malalaman ito kadalasan kasi kaya hindi na ako nagpakahirap na gawin to. Ayan, kadalasan kasi dito nasisira mga MOSFET. Ayan. May nag-spark dito kaya mahirap na kaysa magpakahirap ako mag-trace since napakarami naman ganito na cellphone charger nagkalas na lang ako. Dali lang kalasin yan. Susikwatin nyo lang yan dito sa ilalim. Tapos socket type. Malalaman nyo kung ilang voltahe to. Ito yung power supply na galing dito. Tingnan nyo yung capacitor ko ilang volts. Itong output. Yung output voltage niya is 10 volts. So kung 10 volts yun yung allowance. So ang voltahe nito kalahati 5 volts. Kasi hindi ka pwede maglagay kunwari kahit 9 volts yan o sabihin 7.5 tapos 10 volts ang ilalagay mong capacitor. Lolobo yan. Kaya mas mababa dapat. May allowance. So katulad nito 47 microfarad itong pinaka filter nya. Hindi ko nga lang makita yung ilang sira na to, pero gumagana pa to Ayan, alang yan, hindi ko makita. 400 microfarad 400 volts, bali ito yung input, tapos sa 220 volts 400 volts, so parehas lang, hindi nalalayo yung supply nito ng mga ganitong repeater dito sa cellphone charger. Kung makikita nyo halos yung may silim atag doon, halos magkamukha sila. Check natin, pakita ko lang ulit. Yan. Kaso natakpan ko na. Yan, yung transformer iisa. Yan, yung capacitor isa din, tapos isang capacitor din na maliit. Tapos itong limiting resistor, halos the same. So, tapos syempre, pagka ikakabit nyo na yan, magmo-modify nga lang kayo, hindi na yung katulad ng dati na plug and play. Yan. I-insulate nyo, syempre, baka dumikit dito sa board, dito sa main board, yung supply, magko-cost to ng syempre, spark, sisira lalo. So, yan, ganyan lang yung pagre-repair. 5 volts. Tapos para malaman nyo kung nasaan yung polarity ng ikakabit nyo na power supply, na panibagong power supply, kasi kung makikita nyo yung wire dito sa loob, may naman siya, may kulay, may color code. Dito nyo rin makikita sa capacitor kung malalaman kung saan mo ikakabit. Ito 220 volts input, huwag ka magkakabit dito sa capacitor na to. Ito, makikita nyo naman ito yung input nya. O yan, makikita nyo input 220 volts yan, sakto yan. Tapos ito 400 volts na capacitor, huwag sa 400 volts. Dito kayo magko-connect sa low voltage capacitor na kadalasan yan ay 10 volts. Ayan, nakalagay 10 volts. Kita ba? Ayan, kita nyo 10 volts. Tapos ilang microfarad, ewan ko, hindi ko mabasa, parang 47 din microfarad basta dito sa 10 volts. Dito pwede kang mag-tap dito ng positive negative para malaman mo rin kung anong polarity. Ang capacitor kasi may guhit yan, yung may guhit na yan, makikita nyo yan. Sige, focus please. Tagalong focus. Yan, ito yung negative palagi, yung may guhit na ganyan. Minsan gold yan, minsan puti, minsan gray. Ito yung negative, tas itong walang guhit, ito yung positive. Yan, kahit dito sa malalaking capacitor, ayan, tingnan nyo, may nakasulat naman negative, may minus sign. Pero dito kayo mag-aano sa 10 volts, low voltage, bali 5 volts ang output nito. Dito. Ganun lang magpalit para magamit nyo ulit. Kaya huwag nyong itatapon itong mga
Wi-Fi repeater nyo pag nawalan na siya ng ano, pag nawalan na siya ng power. Kasi tapos gumagana pa. O kaya humina bigla signal. Kadalasan yung paghina ng signal nito, may kinalaman din to si power supply. Humihina na yung voltahe niya. O kaya bloated capacitor. Ito dito, para may di pumutok dito, hindi ako sure eh. Yan, ganun lang. Ka-easy. Ayos.